At ngayong araw naman, syempre Sandro, kanina na pag-usapan natin yung mga talamak na problemang nangyayari sa ating bansa ngayong particular na po sa mga kabataan. Ito yung tinatawag na cyberspace, child sexual abuse, at nandyan din yung pornography. Nako, napakarami, lalo na kung may internet ka, madaling maka-access. So ngayong umaga, para po pag-usapan ng issue na yun, makasama po natin this morning ating very special guest. Let us all welcome Ms. Brenda Vigo, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Good morning. Good morning, Sandro. Good morning, Dayan. Ma'am Brenda, siguro maganda pong pag-usapan po muna natin kung ano yung Council for the Welfare of Children at ano nga po ba yung agenda nitong samang ito? Sige, thank you very much daw for having us here. Kasama ko yung aking team dito. Yung Council for the Welfare of Children ay ang focal agency ng gobyerno. No? Interagency ito ng mga miyembro natin, mga iba-ibang sangay ng gobyerno din. Ang mandato ng ahensya na ito ay paggawa ng mga polisiya, plano, at saka mag-monitor, magsubaybay sa sitwasyon ng mga bata, mag-monitor ng enforcement ng mga batas. Ito ay ginagawa ng council sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba-ibang ahensya ng gobyerno at saka sa mga non-government organizations, including yung mga at saka mga nasa mga natawag sa local government units through the local councils for the protection of children. So, bale, ang ating tutukan talaga ang ano ang sitwasyon ng mga bata over the years at saka ano ang mga dapat pa natin gawin in terms of policies, programs at saka plans. Okay. Nabanggit natin ang inyong ahensya ay gumagawa ng mga polisiya, tayo po ay nagmo-monitor at higit sa lahat tayo nagpaplano kung paano maibsan o masusolusyonan ang mga problema nito. But recently, may mga recent reports tayo about cyberspace sexual abuse sa mga bata at nandyan din yung pornography. Paano po ginagawa ng ahensya? Paano tayo nagpaplano at paano natin ito minomonitor? In general kasi, maraming klaseng pang-aabuso sa mga bata. Hindi lang sa physical, sa verbal. Meron tayong pinakamatinding pang-aabuso talaga yung sexual abuse. At saka yung sexual abuse, meron tayo ngayon yung mga naririnig natin na mga report about yung webcam, sexual abuse ng mga bata, na yung mga bata ay ginagamit sa pornografiya. So, kami ay nakipag-ugnayan sa mga iba-ibang councils ng gobyerno. Alam nyo, meron kasi tayong interagency council against child pornography, meron din tayong interagency council against trafficking in persons, at saka meron tayong mga committees, no, special committee addressing the needs of children who require special protection. So, sa pamamagitan ng iba-ibang councils ng gobyerno, ay gagawa tayo ng mga kunyari kung paano natin maibsan o paano natin talaga ma-prevent. Yes. Ang pinaka-importante talaga i-prevent natin, no, na huwag mangyari itong mga pang-aabuso sa mga bata. So ginagawa natin ito sa ating sa paggawa ng plano. Kunyari, meron tayong tie-up ngayon sa National Telecommunication Commission, sa Philippine National Police, through the Women and Child Protection Center. Meron yan sa PNP. Tapos, sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa mga non-government organizations, so, gumagawa tayo ng plano. Kunyari, meron din tayong pagsusulong ng mga batas, no, against child pornography. So, yung ating pakikipag-ugnayan sa mga National Bureau of Investigation, kunyari, meron tayong committee sa council. Ang paggawa ng plano kasi natin sa pamagitan mga committee. So, isang committee sa council ay ang Committee on Sexual Abuse. Ito ay ang miyembro natin dito, ang National Bureau of Investigation, Philippine National Police, at saka yung ECPAT sa non-government organization. So, ating pinag-uusapan dyan kung paano natin mapiprevent. Ang atin talagang dapat tutukan yung paano natin maprevent, na hihikayatin natin ng lahat ng mga miyembro ng ating society, lalo na sa barangay. So, ang ating importanteng hakbang na ginagawa ngayon, paano natin paigtingin, no, o paano strengthen ang ating mga barangay councils for the protection of children. Kasi lalo na nga, for example, yung mga report, no, sa iba-ibang lugar sa Pilipinas na yung mga pang-aabuso, sexual abuse ng mga bata, ginagawa sa mga bahay-bahay. Yung mga bata, meron na silang mga computer sa mga bahay-bahay, yung mga report, kunyari, doon sa, for example, doon sa Cebu, na kung ito ay ginagawa sa mga bahay-bahay,
kailangan ang ating mga barangay council for the protection of children ay aktibo. Yes. Kasi hindi pa pwede nilang alamin kung ano ang mga nangyayari sa kanilang mga paligid, no? Kung merong suspicion, for example, may suspicion sa barangay na merong mga nangyayaring gano'n, kailangan isumbong kaagad yan o report yan sa PNP or sa Barangay Council for the Protection of Children or sa Department of Social Welfare and Development. Ang atin palang chairperson ng CWC ay ang DSWD through the Secretary Dinky Suliman. Yes. So, Ma'am Brenda, ang gusto ko naman po malaman ay, gaya nga nasabi nyo kanina, ay kumbaga napakaraming klase ng mga abuse na binibigay sa mga bata. May physical, may verbal, at ito nga yung sinasabi nyo sexual abuse. Mga sexual abuse. Pero ito po sa bansa natin, kumbaga ano yung pinakatalamak Cases na na klase at gano'n po ba karami ang naitala natin na cases ng abuse nga po sa kabataan? Itong recent years, ang child sexual abuse ay ang reported lang ito, no? Kasi marami, of course, ang ating mga kaso hindi naman nare-report, bihira ma-report. Pero yung mga Yung iba kasi na-report, natatakot yung dinadala sila. yung nare-reach out ng Department of Social Welfare and Development through their social workers, ay meron tayong ang second sa pinakamaraming kaso ng pang-abuso ngayon ang child sexual abuse. Pangalawa na siya over the years. So according to the report ka ng DSWD, nakaserve sila ng 1,246 sa 2013. Ito yung second highest sa mga forms of abuse, no. May mga physical abuse, meron din tayong mga kaso ng mga rape, no, yung incestuous rape, yung mga pangahalos sa mga bata na ang perpetrators ay kamag-anak, no, very sad. So ang amin talagang panawagan sa lahat, no, na tayo ay mapagmatsyag, tayo ay makialam sa mga nangyayari sa ating mga paligid. Kasi we believe na kung magtulong talaga ang mga tao sa komunidad ay ating maibsan man lang, no, itong problemang ito. Yes, Ms. Brenda, well, speaking of yun nga, pagiging mapagmatsyag, pagiging aware sa kapaligiran, yes. Importante ito. At syempre, papasok dyan, meron kayong may mga ongoing campaign ba kayo to create public awareness? Kasi yung iba, hindi sila ganun ka-aware na, ay, mali na pala to. Lalo na yung mga kabataan, Sandro, na mali na pala tong ginagawa sa akin. So, hindi sila nagsusumbong. So, lalo lang lumalala yung sitwasyon. So, may mga campaign ba tayo na pinupush ngayon patungkol sa mga issue na ito? Yes, very good. Kasi itong week na ito, February 9 to February 15, we are observing for the 18th year na ito, yung National Awareness Week Against Child Sexual Abuse. So sa loob ng linggong ito, ang ating tutukan talaga ay yung pag-raise ng awareness, no, sa consequences ng sexual child abuse para naman pag-aware o pag-alam ng mga tao na mayroong mga nangyayari sa ating mga paligid na ganitong pang-aabuso, tayo ay makagawa ng mga hakbang, no, para ma-prevent natin ito. So, during this week, meron tayong maraming mga naka-line up na activities. For example, yung kick-off natin nangyari sa Ateneo Ground last Saturday. Kasama yung mga bata. Ang sponsor dito yung organisasyon ng mga estudyante sa Ateneo, yung Tugon. Kasama ang ECPAT at saka merong mga 300 children na nakilahok doon. Kasi gusto natin na makilahok din ang mga bata sa usapin na makaka-apekto sa kanila. So yun ang ating kick-off na pinahayag sa kanila, sa mga bata na merong problemang ganito, na sila ay magiging aware, na sila ay meron ding tungkulin na magmatiyag at saka magsabi sa kanila mga parents kung meron na silang mga suspicion, nararamdaman na may mga taong gustong mag-take advantage. At syempre meron din pong ahensya na nakaalalay at nandyan para sa kanila sakaling mangyari itong mga sitwasyon na ito. Yes, oo. Tapos ngayong Miyerkules, bukas, meron tayong policy on child sexual abuse in cyberspace. So dito, merong dalawang studies na i-present, yung online online risk of children through the Stairway Foundation. Ito yung ating partner na non-government organization, very active sila sa ganitong mga pagsugpo ng online child abuse. And then meron din tayong study yung sa terrorist
TDH, no, yung sa Netherlands agency ito na nagawa ng study on 44 cases of victims of webcam sex tourism sa Taguig. 44 cases ito sa Angeles City, sa Taguig, sa Cebu, including yung napabalita na yung sa isang munisipyo, dalawang munisipyo sa Cebu, yung Cordova at saka Dalaguete. So, we're going to discuss tomorrow yung situation, and then together with the different participants from different agencies ay maggawa o magsusulong ng mga hakbang, no? Ano pang ang mga pwede nating pag-igtingin ng polisiya, ano pa mga strategies ang gagawin, lalong-lalo na paano magtulungan para sa prevention. No? Yun ang ating... Okay, Ma'am Brenda, siguro huli na lang baka mensahe nyo, mga gusto nyong paalala sa ating mga manonood, at syempre anyayahan nyo po silang makidalo po sa inyong mga happenings this week. Yes, maraming salamat. Inaanyayahan ko ang lahat na dumalo sa Sunset Walk against child sexual abuse. Nagaganapin natin sa Quezon Memorial sa Sabado. Ito ay pangungunahan ni DSWD Secretary Dinky Soliman, kasama si Undersecretary ng Department of Education, si Albert Muyot, at saka iba-ibang mga ahensya ng gobyerno. Ito ay ang pag-raise ng awareness sa mga dangers ng child sexual abuse. So, sana pumunta kayo, makilahok kayo, you join us sa alas 4 ng hapon. Sabado ito ang ating culminating activity for this 1-week observance of National Awareness Week on Child Sexual Abuse. So, ang mga kasama din dyan sa mga barangay na tayo ay mapagmatsyag, tayo ay magiging mapanuri kung ano ang mga nangyayari sa ating mga kabataan sa barangay. So, ang aming theme ngayon sa 18th National Celebration ay proteksyon ng bata, tungkulin ng bawat isa. Hindi lang yung tungkulin ng isang ahensya ng gobyerno, ng mga few people, but it is our duty, no? Ito ang tungkulin ng bawat isa sa atin, na pangalagaan natin ang ating mga bata na sila ay maprotektahan against all forms of abuse. Hindi lang sexual, but lahat ng klaseng pang-aabuso sa ating mga bata. So, maraming salamat, Sandra at Dayan. Thank you so much for joining us this morning. That was Executive Director Brenda Vigo mula po sa Council for the Welfare of Children. Thank you. Maraming salamat for your time this morning.